Welcome back to my channel. And for today's video, schedule ko ngayon ng aking prenatal. Sa aking prenatal. Ngayon, i-update ko kayo pagbalik namin. I-update ko kayo kung ano na yung status ng aking babies. So, I'm more than 30 weeks. Pang chat ko ay 30 weeks. More than 30 weeks na siya ngayon. Today. Kaso lang, pagdating ko dun mamaya sa clinic, hindi ako makapag-video kasi mabibisi na ako doon. Tapos tamad din ako gumalaw-galaw doon sa clinic. So mamaya, babalitaan ko kayo kung ano ng update ng aking baby. Please! Alis na kami, guys! Eto na nga mga mamis, naka-wheelchair ako ngayon. Masyado na kasi mabigat ang aking tiyan. Dahil nga sa aking pagbe-bed rest mga mamis, hindi na sanay ang aking mga paa. Hindi na siya ganun kalakas. Ayan, para hindi ma-out balance, mag-wheelchair na lang. Matagal-tagal na rin kasi ako nag-bed rest mga mamis. At medyo matagal-tagal na rin hindi na sanay ang aking paa maglakad. Nung nakaraang mga araw mga mamis, sinubukan ko talagang lumabas na hindi naka-wheelchair. Kaso bigla akong nahimatay, nanibago ako. Hindi na kasi masyadong circulate yung dugo ko gawa ng pagbe-bed rest. Nahihilo ako mga mamis kahit hindi pa abot ng 5 minutes na nakatayo. Kaya ayan, nagmukha na tayong PWD. Ayan, at pababa na nga kami mga mamis kasi nakaschedule tayo ng alas 2 ng hapon ng aking check-up. Hindi ko nga kasama ngayon ang aking asawa sa aking check-up. Gawa ng ang dami pang ginagawa dun sa amin at nakahanap buhay pa. Hindi nga siya nakatawid mga mamis at babawi na lang siya sa susunod na check-up. Pero okay lang mga mamis, andito naman si tita. Siya nga pala ang aking personal assistant simula ng aking pregnancy journey. Hindi nga kami makapagdala ngayon ng aming sasakyan gawa ng nahirapan kami mag-parking kapag kaming dalawa lang magkasama. Kaya naisipan na lang namin mag-taxi na lang muna. Pero sa tuwing nandito naman yung asawa ko, nagdadala kami ng sasakyan. Bali yung asawa ko ang magdadrive tapos yung kapatid ko naman ang mag-a-assist sa akin. At sa ngayon pinag-a-assist kami ni Manong Guard na makakuha ng taxi. At agad naman may pumasok na taxi, ayun nakasakay na kami at going to hospital na kami. Every time nga na nagta-taxi kami papuntang clinic, kinakausap po talaga namin yung Manong driver na magdahan-dahan lang please. Masyado ko kasing iniingatan yung mga babies mga mamis. As in careful po talaga ako mga mamis lalo na tumaan ako ng mga miscarriages. Sabang lapit nga lang ng clinic mga mamis, hindi abutan ng 5 minutes at nakarating na kami. Karating ko nga kagad ay kinuhaan na kagad ako ng mga vital signs ng nurse. At so far, okay naman yung result ng aking vital signs. Pagkarating ko nga ay hindi pa dumating ang doktor. Kaya upo-upo lang muna at ayan ang mga babies ko napapasikat na naman at tatambling-tambling na naman sa aking tiyan. Feeling ko tuwang-tuwa rin ang mga babies ko na nakalabas sila tulad ng mami, tuwang-tuwa. Nakakalabas lang kasi ako ng room mga mamis kapag ako ay may check-up. Buong araw at gabi ay nasa kwarto lang po talaga ako mga mamis. At yun na nga, lumabot na ng isang oras aking paghihintay mga mamis, hindi pa rin dumating ang doktor. Gawa na may mga operations pa siya dun sa hospital na pinagtatrabahuan niya. Medyo sumakit na nga yung puwet at likod ko mga mamis sa kakaupo. Kaya sinabihan na lang ako ng nurse dun sa information na higa lang daw muna ako sa kabilang room. Alam po kasi ng mga nurses na ako ay naka-bed rest pa at hindi ako sanay na nakaupo ng matagal. At pinagbabawal po talaga sa akin yan ng doktor yung pag-upo ng matagal mga mamis. At sakto naman ay bakante yung room at pinahihiga lang muna dun at dun lang muna ako nag-rest habang naghihintay kay Doc. Moments later. At good news na nga mga mamis, okay naman po yung size ni babies. Okay din po yung heartbeat nila. Yung size po nila ay sakto naman kung ilang weeks na sila. Sa ngayon nga mga mamis, yung twin A ay nag-breach na naman tapos yung twin B ay cephalic. Pero sabi ni Doc okay lang kasi babalik din naman daw yan. Tapos na nga kami mag-usap ng doktor mga mamis at ito gutom na ako. Hinihintay ko na lang yung kapatid ko na matapos bilhin yung mga vitamins ko tapos uuwi na kami. Ginabi na nga ang uwi namin mga mamis. Gawa ng pagkadami-daming patients ni Doc na nakapila. Masyadong detailed kasi si Doc kapag ka nag-check up. Kaya ako sa tuwing mapapa-check up, tinatype ko muna sa aking notes yung mga katanungan ko para masagot ka agad ni Doc. At eto na nga nakauwi na nga kami mga mamis at ako'y gutom na. Minsan kapag ako nagpapa-check up, nagdadala po ako ng gatas mga mamis pero ngayon talaga nakalimutan ko. Super excited yata ako makita si Doc. At ayan, nakababa na nga kami ng taxi mga mamis at eto paakyat na kami at balik bed rest ulit tayo. Another 2 weeks to wait na nga ulit mga mamis bago kami magkita ulit ng doktor para sa aking follow-up check-up. At sa susunod nga na buwan mga mamis ay weekly check-up na tayo, close monitoring na. Papalapit na ng papalapit ang paglabas ng aking twin.
Eto na nga mga mamis, nakauwi na kami. After more than 3 hours kasi pumunta kami doon is mga nasa alas 2, medyo yata yun. Tapos nakabalik kami mag alas 7 na super dami ng ano. Ang daming patients ni Doc. Kaya kahit number 1 ako sa listahan ng mga buntis. Check up. Kasi detailed masyado si Doc kaya okay lang. No choice ka, kailangan mong maghintay. At eto na nga, good news nga mga mami kasi yung twins ko ay okay yung weight nila. Sakto lang sa kung ilang weeks na sila. I mean, sakto lang yung weight nila. Sakto lang dapat sa ano, sakto lang sila sa kanilang tawag na ito sa kanilang week, kung ilang weeks na sila. Kasi nasa 30 weeks and 4 days na ako ngayon. Tapos yung weight nila nasa 1,600 plus grams. Tapos yung isa 1,585 yata yun. Mamaya, check mamaya sana. Basta nakita ko yung kanina sa pag-ultrasound. So far, sabi ni Doc, sa 30 weeks and 4 days ba to? 6 days. Kasi napabago-bago minsan eh. Sakto lang daw po yung weight na ganyan na 1,600 grams and 1,500. Usually po talaga, ang twins ay hindi magkapareho yung weight nila. Kaya, so far, okay naman. Super diet talaga ang mga mamis. Nag-follow lang po talaga ako mga mami sa diet na binigay ni Doc sa akin para maiwasan mo lumaki yung yung babies mo sa tiyan. Kasi nga sabi nila, mas maganda palakin pag sa labas na ang baby kaysa sa ilalim pa ng tiyan. Iwas po talaga sa mga matatamis at dapat low carb ka lang, high protein. So, ang ginagawa ko, high protein and low carb, yung diet ko po is always half cup of rice lang. Tapos, yung rice na kinakain ko, hindi yung mga ordinary rice lang. Sa ngayon, gumagamit ako ng basmati rice, alam niyo ba yung Indian rice? Okay yun kasi walang wala sugar. Tapos, minsan, black rice ako, black rice or brown rice po talaga. Tapos sa ulam naman, sa protein ko, go ako sa kasi hindi ako mahilig sa karne. Pero nung nag-crave ako, siguro mga second trimester, yun yung grabe ang cravings ko sa sa karne. Pero binabawi ko naman na dapat talaga maintain yung rice. Pero sa ngayon, nawala na yung masyadong cravings ko. Hindi na ganun ka-exercise yung cravings ko. Doon ako sa mga beans, mga lentils na tinatawag. Mga red beans, white beans, mga green peas. Kasi pag meat, mahirap kasi digest ang meat, lalo na kung naka-bed rest ka. At nga pala, update sa akong bed rest, yung sabi nito, maybe hanggang 32 to 34 weeks ako mag-bed rest. So, kailangan kong tiisin para hindi mag-preterm labor. So, yun lang po ng update ko mga mamshies. Sa ngayon, next check-up, i-update ko kayo anong status ni baby. So far, okay naman. Sa ngayon, patuloy lang muna ang pag-bed rest, tapos diet, no to sugary foods, starchy foods. Kailangan maintain yung diet para hindi masyadong lumaki si baby. At yun lang mga mamshies. Thank you for watching. Papahinga muna ako kasi kanina pa ako nakaupo. Dapat nakahiga lang ako. Kaso lang, masyadong marami yung dog patients ni Doc. Kaya, bye muna. Thank you for watching. Bye-bye.